Actually po, papunta na po tayo sa web designing. Although yung ating pong unang diniscuss ay more on the output na po, no? So nagkaroon na po tayo ng output doon and then pinagsama-sama na po natin. So for this time kasi, base din po doon sa nakalagay po doon sa atin pong training plan. So kailangan muna uli nating mag-start. So hindi naman uli. So kinakailangan lang po nating na pag-usapan, yun. Yung may kinalaman po, syempre, dun sa ating UC. Kasi kailangan maging familiar po tayo dito. For our UC po, we have the UC2. Under this is we have 6. So this is about the perform research and analytics. So sa web designing kasi, although nakita ko na yung skills ninyo on how to create the full project, you have the design, the front end, and then the back end. For this time po, kailangan natin siyang himay-himayin in preparation for the migration po ng web development wherein yung tatlo pong qualification sa web development ay hinati sa tatlo. So for the UC2, this is about the web design. Okay po? For Yes, this one po, hindi ko na siya i-discuss isa-isa. This is self-explanatory. Naka-open na rin po yung atin pong lesson. For this one, together with the... yung assessment pala, wag muna, wait lang. Hindi pa yung pangalan nyo nakalagay dito. Alisin ko muna to, hindi ko pa to na-edit. Bigyan nyo ako hanggang mamaya. After this one po. Lesson muna yung ilalagay ko. Naiba na nga pala yung trainers natin. So for this one, we have the learning objectives. So of course po, yung principles po ng web design. So magpapakita po ako ng magiging output natin. Then we have to conceptualize based on the project na ipapakita po natin. And then kailangan kasi ang ma-practice po natin dito yung learnings natin using the CSS and then the HTML. Okay? And then for this one, we have here the research and analytics for the web development projects. Sometimes kasi, ito po yung, miski ako, sabi ko nga nung nagpunta po ako ng Albay, weakness ko po ang designing kasi hindi talaga ako mag-design. So alam ko lang mag-critic kung maganda yung itsura niya, pero pag ako yung pagagawin inyo, hindi yun ang forte ko. Okay? Sa inyo po bang nandirito sa klase natin? Sino ang forte ay nasa web designing? Sa akin ma'am, mostly po, more like front-end and designing po. Front-end ka. Yes po. So, di ba kasi si designer, in real world po kasi sa web development, nahati talaga siya sa tatlo, sa design, front-end, and back-end. So, dito, si Sir Mark more on the front-end. How about the others po? How about the others? Hi! Hello! Saan po kayo? Sige, kahit po hindi open yung mic, you can maximize po yung ating chat box. And let me read na lang po kung hindi po kaya kasi baka may kasabay na trabaho. Ano po kaya? Sabihin nyo lang sa akin kung web design kayo, web designer, back-end, front-end po kayo. Naririnig po ba ako? Hello, ma'am. Yes ma'am, loud and clear. Loud and clear yan. Sir Mark, okay. Sige nga, Sir Mark, Yes po. pangunahan mo na yung chat box natin. Sige po. So, pakilagay lang mo yung mark and then po front-end, back-end. Ganon. So, we have to divide into 100%. For example, 10%, ayan, on Sir Mark. So, yung kay Sir Mark, is it, we have 3, no? Is it 10% designer, 30% front-end, and then 60% back-end. So, we need the 100% para po makapag-proceed po tayo sa next natin. Sige po, please, participate po tayo sa chat box.
Si Sir Jim, back end, how many percent? Lagay lang po natin kung ilang percent po tayo. Puro back end to mga. Si Sir Brian, front end. Back end, okay. Sir Jim, back end. Pwede po ba i-divide natin siya sa 100? Or pag sinabi niyong back end, 100% back end po tayo. Ganun po ba yon? Si Sir Brian, front end, 100% front end. So, hati. Si Sir Brian ay 70% back end, front end. Okay. Si Ashley, front end, design 30%. Okay. Thank you so much. How about the others po? I got the answer from Sir Mark, Sir Jim, Sir Brian, Sir Ivan, Sir BJ, Sir Bodino. How about you? Okay, at least, no. Sir Ismael. Israel, okay. 30, 50. Yun. Meron dito marami ng web design. Okay, at least meron tayo dito 50%. Okay, si Sir Israel, I have my 50%, then 30%, 10% si Sir John Paul. Okay, at least meron akong 50%. Okay, thank you so much po sa inyo pong participation. Si Sir Ismael, 15-15, front end 70. Okay. So, yan po yung i-check natin mamaya. Para makaproceed ako, Sir Mark, pwede bang lahat ng response paki-type na lang sa Word and then mamaya ipasa mo dun sa ating Ay, Okay sige lang po. ba, sir? Yes, sure po. Sige po. Okay, thank you. Naging assistant na rin kita. Okay. For objective number 3 po natin, of course, session no? Para makaproceed tayo, para hindi na ako No So, we have problem to- po. Thank you so much, si Sir Jane, yan, mga designer. Okay. So, we have the apply responsive design techniques to create the user-friendly web page. Ayan, yung iba po ay nagbabago ng kanilang responses. Ayan. So, yung pinaka-latest, sir, yung lagyan mo, and then, wag mo na i-duplicate. For Inulit example, ko po Sir sa akin, Ivan. ma'am. Okay na. Okay, so create a user-friendly web page po natin. Okay? Of course, use analytics to improve web design and user experience. Kasi nasa designer po yung ating user experience. Ano nga ba yung mga button na to? Paano ba nga ba yung pinaka-appropriate po na font size, font style, and of course po, yung paglalagay po natin for the padding, mga ganyan, kapag po nagkaroon na tayo ng mga container po natin. Okay po? So that will be our objective. And of course po, for this responsive design po natin, so dapat po yung mga content. So dapat po ay applicable po siya sa ngayon kasi yung responsiveness po natin na measure siya if that will be for Android, for desktop, for tablet, so ganun po. Kaya pag-aaralan natin, di ba yung sa width, no? Para po yung sa mga meta-meta natin, alam natin kung saan po siya magpipit sa screen. So we have here the principles of responsive web design. We have here the fluid grid layouts. So mamaya may papakita po ako sa inyo kung saan po pwede natin gamitan po ng grid. So baka yung iba sa inyo ay nagbo-bootstrap, ganyan. Eh, dun muna po tayo sa ayan na naman si ma'am, no? So traditional muna po natin. Kung saan ima-manual po natin kasi what if hindi po available yung mga possible na pwede nating gamitin, no? Na mga tools. So, syempre, okay, dito po, pa-press po ako ng 2 kung kayo ay bootstrap lover. Bootstrap lovers po dyan, labas. Press 2.
Press 1 if you're not the bootstrap lover. Hello ma'am, sorry. Ano po yung tanong? Nag-Shopee po. Bootstrap lover po kapag ikaw po ay gumagamit na ng bootstrap. Ah, Sabihin, apo, gamit tayo ng 2 pag hindi po 1. Ayan. So, best for you. So, ibig sabihin, ang gamit natin ay div. Kasi hindi tayo ma-bootstrap. Kasi sometimes yung very good kayo doon. Alam niyo kung bakit? Doon the assessment kasi, merong mga bootstrap na hindi gumagana pag offline. Pag yung extension, hindi mo siya na-install po properly, patay na. So, very good sa inyo kung kayo ay ma-div. So, magkakaanuhan tayo dito. We have the same language. And of course, by using the flexible image, mag-flex po tayo dito. Kung saan yung mga container natin, doon na po tayo papasok po. Doon sa mga, di ba meron tayong child? Okay? So, meron tayong mga child and then we have the parent container po natin. So, doon na po tayo papasok dito kasi paano natin siya ilalagay sa loob ng mga boxes. Okay? For the media query, of course, sabi nga po natin, for the CSS po natin, since kayo lahat ay nag-1, ibig sabihin, mas gamay nyo pa rin yung paggamit po natin ng traditional na CSS. Okay? So, syempre po, for this one, meron tayong papakita mamaya na output. Yun po yung ita-target natin unti-unti. So, designing muna tayo and then after po nun, lalagyan natin ng sa front-end designer, no? Tapos saka tayo magba-back-end. So, pabalik po tayo. So, since we have the calculator, so meron na po kayong idea kung paano po yung nagiging flow po natin to create the simple project. Ayan. Kanina, naano ko sa inyo, yung using po ng mga frameworks natin like the Bootstrap. Okay? And then we have here the foundation po natin using the simple CSS po natin. And of course, for the CSS libraries, ang kailangan po natin dito using po ng Flexbox. So sa Flexbox po natin later, may encounter po natin si top box, middle box, bottom box, so ganon. So kung alam ko naman mga familiar na po kayo doon, so iisa-isahin po natin doon for us to come up with the same output. Okay? So paano po yung gagawin natin dito? So testing tools po natin. So we have here the browser. And of course po sa browser natin, kahit saan naman po, sometimes po pag di kayo naka-HTML5, mas advisable kasi dito yung naka-Edge. Pero ako kasi most of the time, I'm using the Google Chrome. Pag po nag-run ako ng ating web page po. So for the responsive design mode, ko muna si responsive design mode kasi we are focusing on the design. So wala muna tayong responsiveness. Sa research and analytics po natin, of course po, we have to analyze what particular platforms or what particular script can be used po for us to come up with the briefer or the design requested by your client. So doon po tayo pupunta. Kung ano po yung magiging itsura, ang mga designer po, ginagamitan muna nila ito ng mga box-box. Ano ba yung itsura kaya? No, ito po ba yung gusto mong mangyari? Kunyari, sinabi lang po ni client. Ang gusto ko po kasi ay magkaroon po ng isang web page na meron pong 3 hati, katulad ng ginawa natin. No, merong header, 4 pala yung atin. So we have here the header, the navigation bar, the main content, and then the footer. So iba-box muna po natin siya kung paano natin siya gagawin. And then, of course po, for the methods of users, of course, the survey po natin. So this is the survey from the client, usually, na ginagamit natin. Ano ba yung gusto niyang mangyari? Kailangan po identified briefly kung ano yung mga yung sakop ng gagawin natin mga design. And through interviews also. So, kailangan natin malaman
At dapat po dito tayo ay naka-black and white. Right after the interview, don't forget po to sign yung content na agreed upon with your client. So, kailangan po natin yan. For the usability testing, after po natin na ma-comply with the specific po natin na Gantt chart, no? For example, yung pong ating yung ating pong design kailangan matapos within 3 days. Kailangan po on the second day pa lang po ay nagko-conduct na po tayo ng testing natin. For the web analytics tools, so this is used. For example, we have here the Google Analytics po para po dun sa tracks and reports natin, dun sa mga website traffics po natin. So we're using the Google Analytics. And of course, the heat maps visualizer. So this is the number 1 po itong ginagamit kapag po tinitingnan po natin yung user interaction. For example po, di ba sa isa pong website, lalo na po kapag ito ay lalo na po kung ito ay meron pong admin side. So, tinitingnan natin kung paano po yung heat maps. For example po, si user, ano po yung step-by-step na gagawin niya. Common ito, mas kilala po ito sa ating ginagamit po na user manual. Okay? So, kinakailangan natin ng representation. Hindi lang po siya naka-word file, word type. Kailangan po kung ano yung bullets na pipindutin nila, saan sila pupunta, ano po yung gagawin nila. So, this is more on the visualization. Conversion tracking, of course po, for this one. So, yun pong dito, minimeasure natin, kinakailangan po, wala tayong broken link. Okay? So, alam naman po natin. So, pag may kinik tayo, dapat po, hindi po nagkakaroon ng miscommunication with your pages. Okay? So, dapat po, malaman natin yung effectiveness ito. Kaya po, ang testing natin laging pa isa-isa. And then, for the A/B testing. So, ito na uso ngayon. Nakikita ko to sa mga pag nag-upload po tayo sa Facebook, basically. So, meron tayong A/B testing. Ito yung in-upload mo ngayon. And then, we have the second upload. Ano po yung mas maganda dun sa mga in-uploads po natin. Okay, comparing the two version of the page. So, sino po yung mas maganda? So, that is for the A/B testing. So, comparison ng dalawa pong website po natin. Yan. So, this is for the case study 1, improving mobile usability. So, i-check muna po natin. For example, I will show you this one. Nasaan siya? Ayan. So, welcome to our kiosk. Yan. Ito po kasi yung medyo matagal-tagal gawin. So, welcome to our kiosk. So, it has the similar output natin together with your with the calculator. Ang different lang po ngayon yung header po natin, nahati po siya sa dalawa. Pero request ko uli using the frame set. Then later po tayo gagamit po ng ating saka po tayo gagamit ngayon ng atin pong ibang steps. For this one, using the frame set. So we have here, okay po, sa header po natin, nahati po ng dalawa. So this is the first container po natin, the header container. And then po, we have here the main container. So nandito po yung mga products natin. And then we have here the footer container. Kuha po. Nakuha po natin. Hi. Okay. So for this one, since mahilig si ma'am sa kulay natin, we have here the salmon pink, we have here the golden rod, and then we have, ano yung blue natin? Check ko lang kung ano yung, ano to nak? Powder blue po siguro. Powder blue, ayan. So we have here the powder blue. So hindi po tayo, so magde-design according po sa nakikita natin. Kasi
As a designer, ang kailangan lang po natin dito ay makagawa muna po kung ano yung ibibigay natin kay front end, no? Sila kasi yung gagawa nito. So ano po yung number one tool na pwedeng gamitin natin kapag po tayo ay gumagawa ng design? Sige nga po. Sa mga nagde-design po din, ito po yung mga tools na pwede natin gamitin for the designing space. No. Okay, Sir Ivan, we have the Photoshop. Wait lang po, may tinatanong. Capability. Ayan, very good. So we have here, again, may sumingit dun sa ating ano. So we have the Photoshop, Israel, we have the Figma. Figma din po si Sir Ashley. How about the others? What the others po? Figma din. Okay. So kung meron na po kayo niyan, meron po kayo naka-install niyan. Okay, very good. Any tools na pwede niyong gamitin for the designing offline? Offline po tayo Kasi po meron tayong online. Kasi mas gamit po natin yung gamit po natin ng Canva. Di ba po? And of course po, for the offline po natin, GIMP. You're using the GIMP? Familiar? Yan. Kaya ako na ano yung GIMP kasi hindi ako gumagamit ng GIMP. Yun lang po yung available nung nasa Advay. Sumakit ang ulo ko. Bawal lang Figma. Pag hindi kasi siya license, bawal siyang gamitin. Photoshop, Photopea. Offline po ba yan? Is it freeware? So yun po ang ating challenge po natin dito. So we have the Corel Draw. Okay. So, pwede natin siyang gamitin. Of course, yung Photoshop po natin. May nagpo-Photoshop ba? Okay, Photoshop si Irvine. Yan. So, yan po yung mga pwede natin gamitin. Talagang wala akong mga kaklase rito sa designing. Wala akong Sa designing, wala akong kaklase. Walang magpipaint sa inyo. Di kayo na. Ako po kasi, during the time, kasi po si Photoshop, wala talaga siya doon. And then, ang available lang po ay si GIMP. So, para po mayroon tayong idea if ever po na dumating tayo sa punto na ganon. Ang request ko lang sa inyo, kung ano po yung pinaka-easiest tool na pwede niyong gamitin for you to design, it's not the application that counts, it's the output. Okay po? Kaya during that training po namin, actually training, the assessment na po. During the assessment, medyo sabi nga po natin, charger. Magkano siya, Elnor? Buhay po si Atty. Parang yung isa kanina, scholar daw ni Atty. Yun po. Yung kaninang sa phone natin kausap. Attorney Bautista. Yun nandiyan sa inyo, Attorney. Tuloy. Sir, paano nga po nung sinasabi kong layout? Sir Lawrence? Layout po lang. Yung tatlo ng diploma na gawa mo, gusto ko tatlo mong diploma kasi requirements sa ilalim. Ayan. Sorry naman, meron akong mga interruption.
Ayan. So, ito muna tayo. Kasi dito sa laptop, wala pong Yan. Sabi nga po natin, if ever na wala po tayong available, okay po, wala po tayong available po na tools, Word is acceptable. Nakuha po natin? Nakuha po? Yes po, ma'am. Copy. Kailangan, kaya po nating mag-adjust kung ano po yung kinakailangan po sa atin. Kasi sabi nga po natin, sige, magaling ka sa mga tools na to. You have the Corel, you have the Photoshop, and then you know how to use the Figma, you know how to use the GIMP. But the problem is, it's not available. So as designer, kailangan ba natin mag-stop in designing? Siyempre po, di ba? Hindi. Okay po? Doon sa na-recall po natin, ang number 1 po natin kailangan sa inyo, so doon tayo mag-uumpisa. So, ganun tayo. So, for the designing, it's either the GIMP, kung ano man yung gamitin nyo, ha? Kanya-kanya po tayo ng pwedeng gamitin. Hindi ko na po kayo ililimit dito. But this is your activity. For the, for the output po na nakita po natin, so I just give you only the background. So we have this one. So yung una po natin, for example, this is the whole frame. Yung una po natin ay kailangan natin ng salmon pink. Sorry. Salmon pink na nahati sa dalawa. For example, so we have here the salmon pink na nahati po sa dalawa. And then po, meron tayong main container which is nandoon yung products natin na ang kulay niya ay goldenrod. At meron po tayong footer na powder blue. So, yung atin pong pinaka-main ay nakakulay. Parang gray lang siya, no? Parang ganyan ba? Tama po ba? Ayan. So, for example, this is my first project. Okay? So, paano po yung gagawin natin? So, if ever po na kinakailangan nating i-discuss, ito pong ginawa natin. So, meron po tayong ilang container sa loob ng container. 5 po, ma'am. 5. So, we have here the first, Sir Mark, tama? Yung pool, main page po natin. Yes po, full page po. And then, what else? Yung header part po. Yung header part. Kasi yun yung gagawin natin, ano? So, igaganyan po natin. Sabi kasi natin for the container, para alam po natin yung pinag-uusapan natin. Okay? So, this is the first container. Ba't nga ba nakaano? Dapat square na lang. Yan. Sa first container po natin, and then po, we have here another container. And then, sir, ganito. Wait lang ha.
Okay po? So we have here, kaya lang, ano napansin po na sa header? Ano po yung header natin? Yung dalawang container po sa itaas. So, Yung ibig parang sabihin, naka-seven. ano sir? Hati po siya eh. Bale, parang like dalawang dalawang column. Parang 70% tapos isa naka 30% pa. Okay, very good. So, ibig sabihin, from the parent container, okay, meron pang nasa loob. Huwag niyo kakalimutan na meron pang children. Kasi nahati siya. And then, since you are using the Figma, you are using the Photoshop, you are using any designing tool, okay? You have to use different color. Kuha po, kids. Yes, ma'am. Ayan. So, nakuha po ba natin? Nakuha po? So, this is the design po that I need for you. Ito yung sa may manual. Nilagyan mo ko ng design, nilagyan mo ko ng container, you identify the container, and then may mga pictures tayo. Hindi ko pa sinasabi kung if this is carousel. Paano pag carousel? For example, may image po tayo. Dagdagan natin. Kasi nakita niyo may image yung ating ano? Kita niyo po may mga image? Yes po, ma'am. Ayan. So, we have here the image. Ilan yung image na napansin niyo dun sa drawing? 3 po, ma'am. 3? Or 4? 4 pala, sorry. So, we have here the 4. So, pag nakita niyo ganyan, ano na namang mangyayari? So, how do you describe? Nakuha po? So, ibig sabihin, this is another container. May mga children siya. Kasi di ba yung image? Nakuha po natin. So, ibig sabihin kasi sa isang picture na to, may ilalagay kayo. O, yan na. Umuhula na naman. Is it, ma'am, image box bawat container? Very good. Yes, may image box kasi tayo. Kasi ibig sabihin, bawat isang image, dun mo siya ilalagay. Tama po ba? Yes, ma'am. Di ba? Kasi hindi natin siya ma-design ng ganun lang siya. So, kinakailangan, lagyan po natin ng container. So on and so forth. Nakuha po natin? Nakita po? Nakuha po? So basically, ito po yung output natin dun sa isa. Okay? Para po meron tayong idea. So ito yung i-request ko sa inyo. Wow! May i-request na agad bigla. Ano? Dahil mga designer na kayo, kailan tama yung sa akin? Word na nga lang, di ko pa maitama. Wait lang. Ayan. So, kita natin na meron po mga child ganyan. So, yung question ni ma'am, what if this is carousel? So, ano po ba ang ibig sabihin ng carousel? Yun Slider po siya. Slider. Very good. So, first slider po natin, pag sinabi po niya bidirectional, so lagay lang po tayong arrow. Yan. Kung paano niyo siya i-design. So, ibig sabihin po, bidirectional po siya. Pwede niyang slide, ganon. Nakuha po? Nakuha po natin? Yes po, ma'am. Okay. So, that will be the design po nung atin po output. Supposedly. Kaya lang, dahil nga po dun sa, in reality po kasi wala pang nakakuha talaga na mga trainers na kaya nila sa loob ng 4 na oras ma-design yung kiosk na yon. So, paano po yung gagawin natin? So, kinakailangan ngayon pa lang ma-practice po natin yung mga sarili natin
kung paano natin gagawin na 4 columns po yung magiging content ng ating pong mga ng ating kiosk. Okay po? Okay. So ano yung first step muna po natin? Since kinakailangan muna natin dumaan sa una po. Okay? So yung una natin, kinakailangan makapag-design muna po tayo ng ganito. Para sabay-sabay po tayo. Ito ang assignment ninyo ha. Yan ang assignment nyo. Sabi nyo, assignment namin. So, okay, ang kailangan ko lang po sa inyo ay ito. Parang nawala yung loob nito. Sir Mark, di mo ako inano eh. Nawala pala yung aking... May container lang pero walang laman. Yan. Sinisi si Sir Mark. So, ang kailangan lang po natin ay yung design natin. Wherein, yung unang-una. Ito muna yung practice natin. So, yung unang design na pinakita ko sa inyo, for example, wala pang nahati. Yung una ay salmon pink. And then yung content po natin. So, we have here the golden rod. And then powder blue. Ayan. So, ganyan muna po yung design natin. So, ibig sabihin, meron akong isang container, may parent container together with the other container, container, and container. So, pag titignan po natin, basically yung design natin, gagamit po tayo ng ano po. Pwedeng gamit muna tayo dun sa slides po natin, we're using the box. So, yun muna po tayo. Tignan natin kung saan mas madali. So, doon po sa may container po natin, so which is the gray, meron po tayong top box. So, lagyan natin ha. Di ba? Sabi ko sa inyo, maano ako. Ma-word tsaka maano eh. Pahirapan ng sarili ko, pares lang naman ang output. So, we have here the top box pala. We have the top box. And then, so we have the top box. We have the middle box. And then we have the bottom box. So, yan po yung gagawin natin. So, yan muna yung target natin ngayong araw bago natin gawing assignment nyo po yung ito ha. Ito assignment nyo. Ito yung gagawin natin muna ngayong araw na to. Clear po ako? Yes po. Okay. So, yung una, teka lang, open muna tayo ng So, gagawa po tayo sa loob po ng ating So, gawa muna po kayo sa loob ng inyo pong web development ng web design 1. Web design po. Under the web design, para meron tayong anuhan, this is activity 1. Okay?
Hanapin ko muna kayo. Pagawa na po. So, syempre, ang una muna natin, baliktaran muna natin. Okay? Gawa muna tayo ng ating CSS para mas mabilis. So, we have here the Gear CSS again. Under the folder po ng ating web design. Makita kayo. Wait lang. Ayan. So, syempre, unahin muna po natin yung body. Okay? So, explain mo natin isa-isa. So, we have here the body. For our body po, of course, we have here the margin. Margin muna po natin ay 0. And then, we have here the padding. Pag sinabi po nating margin, that will be the outside. Padding, inside, no? So, we have here the padding. Oops. So, we have the padding. So, for example, we have here the 20 pixel po ng padding po natin. Okay? So, yan yung padding natin. And then, simplihan lang po natin. Ang sabi po natin ay kinakailangan natin ng, so we have here the comment. Isa po sa check po sa inyo yung paglalagay po natin ng comment. Okay? And then for this one, this is for the outer box po natin. So we have the gray outer box. Okay po? So since we have here the container, isa po natin. So we have the container. So ito po yung CSS po na gagamitin po natin for the container, yung buong, yung mga buo po natin gagamitin. So we have here the width. Lagay muna natin, for example, we have here the 550 pixel. And then we need the height. 520 pixel. And then background. Color po natin. Okay, ano yung background color natin? So we have the gray. Tama po? Gray tayo doon, kids. Yes, ma'am. Okay, gamit po tayo ng padding. So we have here the 15. Again, para saan po yung padding? Ano ba yung purpose ng padding natin? Bali, ma'am, spacing po siya sa loob ng container. Okay, so we have here the padding. Yung atin pong spacing sa loob po ng ating container. Okay po? Yan. And then, ano yung kasunod natin? Yan. Ewan ko, ito yung way ko kasi. I have here muna yung aking unang gagawin natin for the first. Kasi kailangan makita ko muna po yung padding po na, padding natin yung atin pong yung una. And then after nun, gawa na po tayo ng ng index po natin. Di ba? Since we have here the Gear CSS, save muna po natin to. Gawa na po tayo ng isa pang HTML. Okay po ba? Okay. Okay, sige po. Wait lang daw. Wait lang. May nag-message.
Okay, wait lang daw. Okay. Ano na po tayo? So, yung we have to save. Save natin dito ay, syempre, yung gire index.html. Okay? So, meron tayong gire HTML po natin. Then, we have here the meta. So, that is the tweak po, no? Yung mga emet na tinatawag po natin. For this one, so yung title po natin, so we have here the activity 1. Activity. Okay, activity 1 po natin. And, syempre, dahil po meron na tayong CSS, which is the Gire CSS po natin, so kinakailangan po natin siyang i-link. Okay, and then we have here the relationship. For the relationship po natin, so we have here the style sheet. And then, ano yung ating location? So we have here, Gire CSS. Oops. Okay po? Yan. Punta po tayo, syempre, meron na po tayong body. So, inside the body po natin, yung una muna. So, we have to introduce our container. So, we have the div. So, we have, what is the class name? Container po. We have here the container. Yan. Isa-isayin po natin. So, sorry na dun sa mga expert na. Let's do it one by one. Ayan. Okay? And then after this one, let's check po yung magiging output natin. So, baka meron na po kayo dyan. Okay lang naman. So, we have here the web, sorry. Here we have this sign. Web design. Here. Wala akong nalaman dito sa mga So we have the web design. Ayan. So meron na po kayong square. Tama po? Yes, ma'am. Nag-upper na po. So meron doon na kayong sa ganito. browser. Pare-parehas na po tayo. Tama po? Ayan. Lagay ko nga din. Ito yung ginawa mo. Alam ko kasi Justin. Okay. So, since tama po tayo, nailabas na po natin, sabi ko nga, we can do it one by one para po mas okay tayo. Balik po tayo kay CSS. Balik tayo kay CSS. Ginawa mo natin. Okay? Since tumama na po yung container po natin, pero square pa rin yun, pero rectangle kasi yung gagawin ninyo. So, ano yung i-adjust natin to make it rectangle? Bali, ma'am, yung width po. Yung alin pa?
Yung width po yung i-adjust, ma'am. So, adjust tayo ng width. Sir, anong suggestion sa width? Bali, ma'am, gawin pong 1440. Magkano po? Ay, ilan po? Magkano? Magkano? Sige pa, gawin na lang po natin 1,000. Parang 1,000. Okay. Yes, So, we have here the 1,000. Let's check with our 10,000 po. output. 10,000 po yan, ma'am. Ay, 10,000 pala to. So, we have here the 1,000. Ay. And then, let's check with the output. Ganon. Okay. So, kailangan ano natin kasi siya, di ba? Okay. So, meron na po tayong container, which is the outer natin. Ang kailangan naman po natin ngayon ay makagawa tayo ng ano po? Ano yung next natin? Bali, ma'am, child container po. Okay, so punta na po tayo doon, yung mga nasa labas po natin, no? So labas na, gawa na po tayo ng ating, yung ating, tawag dito, yung ating pong top box. Okay, so we have here, kuha po na tayo ng top box. For our top box, syempre, pangalanan po natin yung class natin. So, we have the top box. Yan. Ngayon, medyo aning natin kasi minsan nagpapangalan ako dyan. Geary top, depende. Depende po sa instruction, ha? So, again, we have here the height. Check po natin. So, we have here the height, 115 pixel. Since, sir, nag-adjust po tayo dun sa width. Nag-1,000 tayo sa width. So, ano yung width natin ngayon din, sir, sa atin pong nasa loob? So, 950 Bali, mo. ma'am, Ano, sir? Sige. Ilan, sir? 800 na lang po para both side 20 yung ano po, May yung 100. spacing. Okay, so we have here the 800, sabi ni sir. And then po, ano yung napansin natin dun sa top box natin? May border. Di ba? So, kailangan po natin ng border po natin. Para saan po yung border? So, we have here the, gawan po natin ng black yung border natin, ano? Solid black. Para yun sa border natin. So, para saan ang border radius? Bali, ma'am, yung edges po ng container. Very good. So, this is the edges. Oh, ganun talaga si Sir sa ano, CSS. And then, we have here the margin. Bakit kailangan ng margin bottom? Bottom. Para po separation po ng container, hindi sila magkadikit. Okay. So we have the top box. Nalagay na po natin. Ay, may kulang pa. Anong kulay? So we have the background color. Anong kulay po nung ating task? Salmon pink. Salmon pink. Yan. So, check natin yung output natin kung nagkaroon po ng box. Pala siya, hindi pala mga anuan. So, kailangan, syempre, para gumana siya, kailangan i-introduce natin kay index. Tama po? So, we Yes, have here the nested. So, kailangan uli natin mag-div. Okay? So, we have the div. Tawagin po natin yung class. Okay? Anong pangalan? Top box. Very good. So, we have the top box. And then, i-run uli natin yung sample natin. Lumabas po ba? Yes, ma'am. Okay. Sige nga. Pasend niya sa chat box natin. Oops.
Check nga kung sino yung gumagawa. Yung iba busy. Nasaan kayo? Tingnan ko kayo dito sa kabila. Mhm. Ayan. Ayan si Sir Mark. And then we have here Sir Israel. Sir Ismael. Tignan po natin. Kasi parang yung design po natin, di ba, dapat yung ating header, yung left and right, malapit po doon sa sa may gray area. Anong kulang natin? Anong kulang natin? So I have here Sir Mark. I have Sir Ismael. I have Sir Israel. Sir Ivan. Sir Jim. Ano kayang kulang natin mga kids? Kasi, di ba, wag niyong kalimutan, yung gusto po ni client, send ko we need to satisfy this one. Sige, sino po yung makakapag-adjust? Ayan. Ano kaya dapat yung size natin, mga anak? Mga anak. Okay, na-rin si Sir John Paul. Any suggestion for us to adjust according to the requirement of the client? Ito by center naman. Center. Check natin yung drawing Parang magkalapit po siya sa dulo, pero maliit lang yung space. Yan. So, try nga natin gawing to. 9-8. Di pa rin siya. So that is 980, hindi pa rin So we have 990. Ma'am, pwede pong patry po ng auto doon sa width. Di kailangan kasi sa requirements, you have to, Okay. Oo, walang auto, sir. Okay, ma'am. Copy. Noted, ma'am. Sige po. Okay, sige, sir. Kasi kumbaga parang bibigyan ka ng pixel and then hindi mo na tayo mag-auto. Kasi pag auto talagang iano niya yung width according to the padding na ginawa natin. Diyan mo 990, hindi pa rin. 995, sabi ni Sir Brian. Okay. Ayan. So 995, pasok na siya. Okay. So that is for the top box. Very good. 995, nakuha na po natin. Thank you, Sir Brian, for the 995. And then let's proceed for the middle box. Diba? Alam mo yan yung nagpatagal sa amin dati, before, nung nandoon kami. Imagine mo, magaganyan ka lang, napakadami pang requirement. Anyway, pero at least po, we have the proper plane, naman. So we have the idea kung paano po natin siya gagawin. And then, we have here the command. So the middle box. So again, kailangan po natin makuha po yung ating mga sizing na gagawin.
Ang pangalan naman natin ay middle box. Yan. For the middle box po natin, since meron na po tayong ganire, siyempre, ang trabaho ng mga programmer, bakit pa natin pahihirapan? Since okay na siya, di ba? So, ganun po, lagi lang tayong since okay na po yung una, tama na po yung nilagay po natin ng mga elements. We have the width, the height, border radius, we have the margin. Ang kinakailangan na lang po natin next ay, ano ba yung magiging sukat niya? Okay? So, alam na po natin na 995 po yung kanyang, do we need po ba the width? Check natin mabuti. So, yung height natin, ano ba to? 520. So, tignan natin kung kasya ang ang 300. Same pa rin po tayo, border. Ang radius natin, gawin natin 50. 14 pa rin. Ang kulay niya ay goldenrod. Let's check the output. F5. Yan. Okay na ba? Kamukha na ba nung kanya? Parang yung radius. Sige, check natin. Okay, so we have here the margin. Tignan natin kung kamukha na po nung sample na binigay sa inyo. Medyo, just, Kailangan ko pagmukha hindi eh. double check. Mga yung Middle box. Siyempre kapag may ginagawa tayo, adjust na po natin doon sa atin pong output. Okay, kids. Then we have, wala mo ng auto, ha? Wala mo ng auto. Okay? So, punta muna tayo sa CSS ulit natin. Then we have the middle box. Since okay na po, ibig sabihin, tansyahan na po yung mga mangyayari po sa atin. Okay ba? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Buti na lang lagi may sumasakit sa akin. Okay, kaya wag kang mawawala, Sir Mark. And then, last na po tayo, we have here the bottom box. Okay? For the bottom box po natin, kailangan pa rin po natin ng so we have here the height. So we have the height. 300. Sakto na kaya ang Anong sukat niyo po dito? Powder blue ang background color natin. Then we have here the border. So 1 pixel ulit tayo. Solid black. And then we have here the border. Radius. Ang border radius natin ay 10 pixel. So, introduce natin kay index. Ayan, may isa pa nga pala tayo dito. Tagsa nyo medyo particular, no? So, for this one, pwede na po yung mga tayo ng for the div. Pero yung proper po, pag sinabi sa inyo na proper coding, alam niyo naman ang arte-arte ng mga natin, assessor. So, ganyan po siya, di ba?
Yung pong closing ay dapat nasa ilalim. Medyo particular lang po sila sa ganito. Pinakilala na po natin siya. Then we have here the div. Parang may nag-send na ng output nila. So we have the div and then we have here the class. So we have here the bottom box. Okay. So ano na ba itsura ng gawa ninyo dyan? So, kailangan natin lagyan ng width para po makita natin yung 995 pixel ni Sir Baron. Ayan. Pero parang hindi siya. 350. Lumabas. 340. Pero yung middle mo, sir, ano pa rin? 340, 70 ka? 70 yung height mo? Puter? Kasi Yes parang po, ma'am. 70 po. Sa bottom 70 ka. box. Pero yung middle mo, sir, Yung 300 pa po. din? Check ko po. Yung middle po, 300 po. Yan. Very good. So, yun daw, 70, di ba? Ano natin? So, tignan natin yung itsura. So, ito yung kasi naglagay po tayo ng radius. Kaso, yung sample po natin, square siya. Di ba? Babalik naman ni client. Bakit ganon? May edge siya. Dapat ang ano lang po ay kailangan, gusto ko nakabox lang. So, anong gagawin po natin? Yung ganun lang po yung border radius. Ano yung magiging border radius po natin? Bali 0px ma'am kung sakali po. Para yung edges, ano Wala po siya. siya. So, ibig Pwede po burahin, sabihin, walang kinalaman. Okay. Si border radius, check natin. Para po sa magiging output natin ay tanggalin natin para yung magiging simple box natin ay box na lang siya. Nakuha po? Yun. So, para lang, ang ginawa po natin dito, kapag po ang sinabi ni client ay meron po dapat na meron siyang edges, so that is the radius, lagyan po natin ng radius. Pero pag ang sinabi po ni client, gusto ko box lang siya. So, nakuha po natin. Imagine niyo, orasan po natin yung sarili natin. Ay, okay na si John Paul. Very good, very good, very good. Jane Kelly, Ivan, Ismael. Okay? For the final output po natin, what I would like you to to display is the square. Ito na ganyan, ano. Yung mga magpapacheck po, checkan ko later, ha. Doon sa mga activity nating nakaraan. So, I have here Sir James. So, yung activity po natin, okay na ako kay Sir Mark. Okay na ako kay Sir John Paul. Okay na ako kay Sir Brian. Kay Sir Ivan, done. Done. Ayan. So, I have Sir Israel done. 1, 2, Ismael done. Very good. Ayan. Okay. So, that will be our activity for today. And your assignment. Yan, may assignment na po tayo. So, this will be dated tomorrow.
Ang assignment po natin ay ito. Okay? So, I have here, pero palitan ko po ng kulay para po ano tayo. So, this will be Sanmang Pink. Kasi ito ay image. So, kinakailangan ko yung image ko para makita ko lang po siya na image. Okay? And then we have here the footer. Kuha po. So, meron tayong gray, which is your container. We have the header with 2 child. Hati siya sa dalawa. We have the content, yung center po natin, na meron po siyang 4 container again sa loob. And then we have here the footer. Okay po? Kuha po ba? No need, kasi po ito naka-carousel to. Since this is only the design, baka naman magkaroon kayo ng carousel na. Ayan. So, since we're done with the design, bukas po, lalagyan na natin ng codes. Unti-untian natin. So, this is the main page. Isa-isa po tayo. So, we have here the phase 1. Kapag nagpapasa po tayo sa ating front header, no, tagagawa ng front end natin, ilang slice kaya ito? Yung nakikita nyo sa screen natin. Ilang slice po yan? Pag nagsasubmit po tayo ng file, yung nasa screen natin, ilang slicer yan? Is it ma'am yung 4 na boxes? Doon sa So, apat na red boxes. Kasi yung nasa labas, no? yes ma'am. So, yun po. So, pag sinesend natin yung file, so we have the main, tapos we have the header, we have the center, we have the main content, and then the footer. So, pag tinignan po natin yung ating design natin dito, ibig sabihin, kapag gumawa tayo ng module, nahahati po siya sa 4 na files. So, yun po. We have the main page. Inside the main page, tatawagin ko yung header, tatawagin ko yung content, tatawagin ko yung footer. Nakuha po natin. Kasi kasama po sa question yun. So, if ever that you're going to submit to your front header, ilan po yung sa screen na nakikita mo, ilan po yung files na isasubmit po natin. Kailangan maging particular po tayo dyan. And from the parent container, we have the child container. Depende kung ano yung content na nandoon. For this time po, for the header container po natin na hati sa dalawa, we have the 2 child for the header container. Content po nun ay yung login, ano may design natin? Login and sign up, and then yung title header natin. For the content po natin, it's about the product. And then we have only the footer. Okay po? So clear po tayo? Ganun lang po kasimple yung gagawin po natin. But that is only one design. No? Sa isang design pa lang po tayo. Kailangan maging familiar po tayo kung paano natin siya hatiin. But this time, we're just using about the deep. And of course po, kanina, sabi ni Sir Mark Ioto. Kaya sabi ko sa inyo, ako kasi yung magbibigay po sa inyo ng pixel, and then kailangan nyo po siyang i-divide according po doon sa atin. Kailangan, kaya natin siyang mag-divide ng pixel. Okay po? So, clear po tayo dyan? Yes po ma'am. Okay. So, dahil dyan, yan, very good po tayo sa ating mga output. Thank you so much. So, you have 2 output for today. Dated 11/8 po. You have the simple box, activity 1 po natin, and then tomorrow po, so we have the kiosk design. So, sulat ko po Send ko nga to sa atin. So, GC muna natin. Ayan, kasi para meron tayong So, yung po ngayon, ang file name po natin para doon sa mga wala. No, kasi nagpapaano sila. Yung dated today po, so we have the 8/11.
So we have here the activity 1, simple box. And then po yung 8-12 po natin, yan po yung ating magiging assignment po natin. We have the activity 2. Yun po yung ating file name, pero ang ilalagay po natin ay kiosk. So we have here the Gire kiosk. Pa-check po ako ng atin pong file name convention, kung clear po ako. Bali, ma'am, iririnig po yung folder ng August 11 and din sa loob, may folder na activity 1 simple box. Opo. Sir, meron na po tayong bagong folder. It's not the calculator na po kasi we have the design. So, ang folder, ang parent po natin ay web design. Inside the web design folder, mag-create ka po ng dalawang folder na, sir. Isang pang 811, tsaka pang 812. 812 is your assignment. Kung kaya mo tapusin ngayon, edi bukas, wala na pong assignment. Okay po? So, dalawa po ang laman ng folder ng atin pong web design. Nakakadalawa na po tayo. Isang simple box, saka isa pong Gire kiosk. Ilan po ang dapat laman po ng ating simple box? Dalawa pa din. Isang Gire index, saka po isang Gire CSS. For your Gire kiosk, meron ka pa ring dalawang laman. Kasi sa design po natin. So we have another Gire index and then we have the CSS. Nakuha po? Nakuha Yes, po ba natin? Clear po? Yes, Sir Ivan. Ma'am, bali po, ito po yung sa Google Drive po. I-create po kami ng web design na folder daw sa Yes po, opo. Yes po. Thank you So po. dahil dyan, maganda sir yung tanong mo. Share ko to. Para yung sa'yo na yung puntahan natin. Kasi parang sa'yo yung nakabukas sa akin. Mag-check na kasi sana ako, kaya lang. Siyempre, meron lang isang ginawan. Ayan. So sir, yun dito po natin. So this is about the calculator, yung unang folder mo. So, lahat po tayo inside this one, lagay ka po ng agapay calculator. So, lahat po yan ilalagay mo po doon. So, for example, so we have here, lagay po tayo ng folder. So, this is about the agapay calculator. So, ilalagay na po natin siya lahat sa loob. Pero sir, meron ka na eh. Ginawa mo na pala eh. Parang si Sir, Yes, si Sir Wala po. Ivan, tapos na eh. And then this one, lagay lang po natin agad ng para pag dina-download ko po siya. Alam ko siya kung kanino. Yeah, so we have Agapay Web Design. Tsak, nandito na. O di tapos ka na sir. May laman na to, malamang. Tapos na to. Ini-etchos ako. Wala po ba? Biglang ganun ini-etchos. Ang ganda ng term ko, no? Ayun, same. Thank you so much, sir. Ang galing mo. Ang galing mag-pick up ng instructions. Thank you so much. So, nakuha po? Nakuha po natin? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, thank you so much. Kala ko may laman na to. Nagulat ako kay sir. Tapos na yung kiosk niya. Easy na, easy. Ayan. So, iyon po yung ating pong web design. Simple web design po natin. And then po, tatapusin muna po natin lahat ng web design po natin. Bukas po, papakita ko naman yun, ano yung laman. Pag meron na po tayong main page, isa-isahin natin. Kasi syempre, ano po yung magiging itsura kapag login, same lang naman. Sa registration, ganon. So, nakukuha nyo na po. Syempre, nung nakaraan, kapag meron na kayong design for registration, pero ang kailangan ko doon, may front end na pala kayo for the registration. Ang kailangan muna natin doon, gawan nyo ako ng web design. So, you have the label. So, ganon. Bukas po, registration tayo. Na-advance po lang.
Okay? Baka bukas meron na rin si Sir Ivan, may registration na rin siyang design. So more on boxes muna po tayo. Okay po? So Pero at na least yan, ma'am, ano, full project na yan, ma'am. Naka-back-end na rin. okay. Siguro Sir Brian, itong si Sir Ivan, ano, nakuha niya na pag siguro winark through ko yung ano, yung ating kiosk. Tapos na siya. Pina-practice na daw po niya, sabi niya po. Pinapractice niya na. Very good naman tayo dyan. Ayan. So, Oo, ganun. ma'am. Opo. Kasi po, pag winark through ko yun, natatakot nga tuloy ngayon ako, Sir Brian. Pag winark through ko na yung, ano, yung ating kiosk, pag nakita niya na, yung panikasunod, mag-a-add ako ng product ni admin, ako, tapos na. Ang kiosk ni Sir. Ano nang mangyayari sa kanya? Pero syempre po kasi we have this web design po need po natin siyang ma-practice for the whole month. Kasi po syempre medyo design muna tayo and then front end pagsasamahin po natin. Then pasok na naman po tayo sa back end pag natapos po natin siya. Okay po? Ma'am, question po. Yes sir, Mark. Bali, ma'am, yung activity 2 for the Gire kiosk, is it the assignment? Just to make sure lang po. Yes, that will be the assignment. Para bukas po yun. Okay. Copy po. Okay po. Hi po, Perche. Opo, kasi po kayo Okay po. Okay, kids. Nagmamaganda lang po. Okay po. Ay, ano tuloy. So dahil dyan, yes, Sir Jim, you can open your mic. Online din po ba tayo bukas, ma'am? Yes po, opo. Puro online muna po tayo. This is only for the application po kasi and then ko kapag po yung ano na, medyo ano pa rin po kasi ngayon eh. May tinatapos lang po kami doon sa isang training ng mga contact center ng Hagunoy pa din. Okay po. Thank you po. Saka po, ma'am, baha po. Weh! This week po. Next week po, wala. Sige, patingin nga sir ng baha. Ng kalendaryo lang. Taga-kita po, ma'am, sa labas. Meron din po sa loob ng bahay namin. Ay naku, yan. Dahil dyan, magbibigay na po si Sir Bodino at si Sir BJ. Relief tayo dyan. Alam po, aware po dyan si ma'am, si Sir Rebo. Hoy, alam niyo ba si Sir Rebo, hindi rin pumapasok. Dahil nga dyan. Okay po. Sir Mark, Sir John Paul, Sir Ismael, Sir BJ, dahil wala pong baha sa loob ng bahay ninyo, ito po ang GCash number ko para mabigay ko dun sa apat. GCash number. Thank you po. Okay po. Yan. So, open your, your cameras. Sir Bruno. Hindi po nakasya ng orientation. Kasama daw na po yung mama. Okay na po. Ayan. Okay, Sir Mark. O nga, Sige hindi po. akong consent sa inyo, ha? Ipopost natin to. Okay, ready na pa? Nakabukas na ba yung camera? Okay. Okay, 1, 2, 3. Ma'am Okay, Sel, ayusin mo na nga yung ano nito, yung allowance nito mga to para Okay, yung last walang one. camera, makabili na ng camera. 1, Kailangan nga 2, po. 3. Papirmahin na nga ng Okay. attendance ito.
Di, baka Okay na next po, week ma'am. po makapagpapirma na kami sa inyo ng attendance para po dun sa inyong first tranche. 7,000 din to. Pwede po ba pumali na makuha na po yung kalahati? Sige po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po, Ma'am, sa ma'am. ibang daw po, pwede na po bumali. Sige Pwede po. po ba kuha na yung kalahati? Si Ma'am Sel po. Ma'am Sel, pwede daw bang i-advance yung kalahati? Wala pong pagkukuhaan natin. Ayan. Sige po. Bye-bye, kids. Ingat po sa baha. Huwag nang lumusong. Naiintindihan ko ang leptospirosis. 7,000 lang. Baka kayo magpa-doktor. Mas mahal pa. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. May assessment, ha? May assessment po. Pakisagutan.